Magandang araw mga ka-trip. Ako si Jem at ito ang Trip Lang. Trip lang. Nandito tayo ngayon sa bayan ng Narbacan. Ang bayan na ito ay nadiskubre ni Captain Juan de Salcedo na siya ring dumiskubre sa kabisera ng Ilocos Sur, ang syudad ng Vigan. Samahan niyo akong pasyalan ang bayan na ito. Ang bayan ng Narbacan ay nasa ikalawang klaseng munisipalidad na may lawak na 12,057 hectares na binubuo ng 34 na barangays na mayroong humigit kumulang 45,000 na populasyon ayon sa huling census. Narbacan as a town was founded in 1576 by Captain Juan de Salcedo, which is some years younger than Manila. Galing sina Captain Juan de Salcedo sa Vigan So, Ciudad Fernandina noon. Pupunta sana sila sa Abra, Rio de Abra, Abra River. Malakas ang alon na taob yung bangka nila dyan sa Pantok Beach, which was then called Camantirisan. Then the natives ng Narbacan, kita nila mga Kastila. So, sabi, tinatanong ni na Captain Juan de Salcedo kung anong pangalan ng lugar. Hindi naman maintindihan ng mga natives. Sabi ng mga natives, Nalbaca yun. Narbaca, which was the original, doon yung Nalbaca yun, yung ibig sabihin tumaob yung bangka, doon nakuha yung pangalan ng Narbacan. Kilala ang Narbacan sa kanilang malutong at masarap na bagnet na siya rin kanilang one town one product. Pero may mga kaugalian din na kilala ang bayan na ito. Narbacan is known for its sturdy people, masisipag, mababait ang mga tao, masisipag magtrabaho. And politically, dito nang galing yung marami nang galing dito ng political leaders and famous military officers. Ang Narbacan kilala din bilang sentro ng Ilocos Sur. So, tinatawag ito na Gateway of the Cordillera. Yes, Gateway of the Cordillera. Kasi pagpunta ka ng Cordillera, Narbacan ka rin aakyat. So, it is the heart of Ilocandia. Pagpasok mo ng Narbacan pag galing ka sa syudad ng Vigan, mapapansin mo na ang isang groto sa dagat. Tinatawag din nila itong Immagamang o ang ibig sabihin sa Ingles ay Big Rock. Dekada 70 noong lagyan ng groto ang batong ito at hanggang ngayon ay pinupuntahan pa rin ng mga turistang nakakakita at kahit napapadaan lang. Nandito tayo ngayon sa Barangay Bantay Abot at ang susunod nating gagawin ay aakyat tayo ng bundok para marating ang isang misteryosong kuweba. Dito sa daan papunta sa kuweba, may nakita kaming alagat sa Ilocano, sa Tagalog, susong kalabaw daw. Sarap to eh.
ayon sa leyenda, ang Bantay Abot ay ayon sa kwento-kwento ng matatanda ay yun daw ang yung Noah's Ark. Kasi pag titignan mo yung bundok, parang bumaliktad, tagkapsize na malaking malaking barko. So ang sabi ayon sa legend, ito daw ang Noah's Ark. Now, ang Bantay Abot since time immemorial ay naging tinatawag nilang enchanted. Sinasabi nila na yung Bantay Abot ay mayroong kuweba yan. Pagkatapos ng isang oras na akyatan, narating na natin itong Bantay Abot Cave. Ang pangalan ng kuwebang ito, dito rin pinangalan ang barangay kung saan ito matatagpuan. Tara, pasukin natin. Masikip ang butas na pasukan ng kuweba at kailangan pa ang mauna kasi ito ay pababa at para mas ligtas sa kahit sinong gustong pumasok. Sari-saring kwento na ang lumalabas tungkol sa Bantay Abot Cave, kaya ito ay kilala hindi lang dito sa Narvacan kundi sa buong Ilocos Sur. Dito sa loob ng kuweba medyo maluwang. Ang mahirap lang kanina yung pasukan kasi kailangan mong gumapang tapos kailangan mauna yung paa para mas safe. Pag Biyernes Santo daw, maraming mga pumupunta dito, yung mga faith healer o albularyo, pumupunta dito para kumuha ng may mga ugat-ugat daw na kinukuha dito, pangamot sa mga tao para lumakas yung bisa ng kanilang paggagamot. May mga nagpunta na ring archaeologist sa lugar na ito para pag-aralan ang totoong kwento ng kuweba. Yung isang pumunta doon na taga Narvacan by the name of Mel Navarro, pumasok lang yun sandali. Pumasok sandali. Nung lumabas, mahaba na yung balbas niya. Parang napakatagal niyang tumira doon. Parang sa ermitanyo. Kaya tinawag siyang ermitanyo. Kasi humaba yung, kahit sandali lang doon, humaba yung balbas niya. Kailangan talagang gumapang. Maraming planong proyekto dito sa Bantay Abot at buong Narvacan ang bagong halal na alkalde na si Mayor Soriel Zaragoza para sa ikagaganda at ikauunlad ng kanilang bayan. Sa pagbabalik ng trip lang, pasyalan naman natin ang Narvacan Waterfalls.